Mga rare and endangered animals sa Mindoro. Bakit nga ba? Tila nauubos na. Pinoy's World TV. Number 15. Mindoro tree frog or Philautus schmackeri. Ito ay tinatawag ding Schmacker's tree frog, isang maliit na palakang endemic sa Mindoro. Ang matured individuals nito ay humigit kumulang 19 hanggang 28 millimeters lamang ang body length. Makikita ito primarily sa montane forest mula humigit kumulang 100 hanggang 1,650 meters elevation, kung saan madalas itong nakadapo sa mga halaman. Isa sa pinaka-interesting dito ay ang reproduction nito. Hindi tulad ng maraming palaka na nangangailangan ng pond o permanenteng tubig para magkaroon ng tadpole, ang species na ito ay gumagamit ng direct development. Ang mga itlog ay maaaring ilagay sa moist vegetation at humus at lumalabas ang anak na parang miniature frog na. Tinuturing itong endangered ang IUCN assessment na ginagamit ng Mindoro Conservation Groups. Walang inaasahang total population estimate nito dahil rare nga at hindi rin tiyak ang natural lifespan nito. Ang pinakamalaking problema ang pagkawala ng lowland at montane forest. Number 14. Mindoro climbing rat or Anonymomis mindorensis. Kung akala nyo ordinaryong dagalang ang nasa Mindoro, ito ang isang malaking eksepsyon. Ito'y napakahiwaga na ito lamang ang species sa genus na Anonymomis. Kilala ito mula sa Halcon Range, kabilang Ilong Peak area sa mataas na elevation. Napakakaunti ng scientific records nito kaya mahirap magbigay ng population estimate. Ang IUCN assessments ay tinuturing itong data deficient. Ibig sabihin, kulang ang impormasyon para malaman kung gaano talaga ito kalapit sa extinction. Maging ang lifespan, reproduction at normal behavior nito sa wild ay hindi pa sapat ang dokumentado. At yun mismo ang nakakatakot. May species tayong maaring malubha na palang pagbaba ng populasyon, pero kakaunti ang observations para malaman natin. Kasi nga, sobrang unti na lang nila. Number 13. Mindoro pallid flying fox or Desmalopex microleucopterus. Ito ang isa sa pinaka bagong mammal discoveries mula sa Mindoro. Tinatawag din itong Mindoro mottle-winged flying fox, ay formally described lamang noong 2008. Endemic ito sa Mindoro at may pale brown na balahibo, malalaking mata at relatively light-colored na mukha. Humigit kumulang 13 hanggang 15.5 centimeters ang head-to-body length nito at nasa 129 hanggang 156 grams ang timbang ng mga specimen na pinag-aaralan. Classified itong endangered at historically documented lamang mula sa ilang localities, kabilang ang Mount Siburan at Mount Halcon. Walang reliable total population estimate at wala ring established species specific lifespan. Ang pagkawala ng kagubatan, hunting at human disturbances ang malaking banta dito. Number 12. Mindoro stripe-faced fruit bat or Styloctenium mindorensis. Isa pang napakabihirang paniki na posibleng hindi pa nakikita ng karamihan sa atin. Ito'y formally described noong 2007. Kapansin-pansin ang mukha nito dahil sa light-colored markings na parang may guhit sa mukha. Endemic ito sa Greater Mindoro area at na-document sa kakaunting lugar na gaya ng Mount Siburan at Mount Calavite, Mounts Iglitbaco at Ilin Ambulong area. Tinuturing itong endangered. Wala pa talagang maasahang population nito dahil sa unti. At syempre, decreasing ang suspected population dahil sa hunting at pagkawala ng habitat. At tulad ng mga naunang species, wala pa ring sapat na long-term study para makapagbigay
ng eksaktong lifespan nila. Isipin nyo, may mammal tayong sariling atin na wala pang dekada mula nang formally ma-describe ng science ang species nito. Number 11. Oliver's warty pig or Sus oliveri. Hindi siya Visayan warty pig ha. Ang wild pig ng Mindoro iba dito. May sarili itong species. Endemic ito sa isla at kakaiba dahil mas elongated at downward pointing ang facial structure kumpara sa ibang Philippine wild pigs. Makikita ito sa lowland forests, mid-mountain areas, dry Molave forest at maging sa ilang grass habitats. Classified itong vulnerable. Wala pang reliable island-wide population ito at kulang pa rin ang kaalaman tungkol sa eksaktong lifespan at breeding biology dahil sa rarity nito. Kabilang sa pinakamalaking threats ay hunting, habitat destruction, hybridization sa free-ranging domestic pigs. Noong 2026, camera trap research sa Mindoro ay nagbigay ng napakahalagang bago impormasyon tungkol sa distribution ng threatened mammals tulad dito. Number 10. Mindoro Racket-tail or Prioniturus mindorensis. Tingnan ninyo ang buntot nito at malalaman nyo kung bakit Racket-tail ang pangalan. May mahabang central tail feathers ito na nagtatapos sa parang maliit na paddle o raketa. Ang Mindoro Racket-tail ay endemic sa isla at nakatira sa lowland mountain forest. Bagamat maaari rin itong bumisita sa cultivated areas. Classified itong vulnerable at tinatayang humigit kumulang 2,500 hanggang 9,999 matured individuals na lamang ang natitira. Cavity nesting bird ito. Kailangan ito ng mga punong may natural na hollows para makapagpugad. Kaya kapag nawala ang matatandang puno, hindi lang pagkain ang nawawala kundi pati breeding sites nito. Wala pang solid species specific lifespan estimate nito. Pero bukod sa deforestation, problema rin ang trapping para sa mga petri dito kaya nauubos sila at umiikli ang kanilang buhay. Number 9. Mindoro Scops Owl or Otus mindorensis. Sa gabi ng kabundukan ng Mindoro ay may maliit na kwago na halos eksklusibong nakadepende sa high elevation forests. Ang ibong ito ay nasa 19 centimeters lamang ang haba at pangunahing nakikita sa mountain forests, karaniwang mula halos 870 meters pataas. Current conservation assessment nito ay near threatened na. Tinatayang nasa humigit kumulang 15,750 na lamang ang natitirang individuals nito. Pero may tsansang mas mataas pa dito ha. Pero patuloy pa rin ang concern ng pagkawala ng forest habitat. Hindi pa rin well-studied ang diet ito. Bagamat pinaniniwala ang insekto ang malaking bahagi ng pagkain nila. Maging ang lifespan nito sa wild hindi pa rin tiyak. At dahil limited lamang sa Mindoro ang buong global range nito, kahit mukhang libo-libo pa ang bilang, iisang isla lamang ang kailangang tamaan ng matinding habitat destruction para magkaroon ng malaking epekto sa species na ito. Kaya mga taga Mindoro, ingatan mabuti ang environment ha. Number 8. Mindoro Bubuk or Ninox mindorensis. Ito ay dating tinatawag ding Mindoro Hawk Owl. Ito ay may humigit kumulang 20 centimeters ang taas. Wala itong prominenteng ear tufts at may dark plumage na may pinong bearing sa katawan. Classified itong vulnerable na may tinatayang 2,500 hanggang 9,999 matured individuals. Mas associated ito sa forest habitats at maaaring makita sa forest edges at clearings. Ngunit, malaking bahagi ng dating lowland forest ng Mindoro ang nawawala. Unknown sa eksaktong buhay nito.
At dahil nocturnal at tahimik kumpara sa masikat na Philippine birds, madaling hindi mapansin na may sariling unique owl species pala ang Mindoro. Number 7. Mindoro Imperial Pigeon. Scientific name, Ducula mindorensis. Ito ay maaaring umabot sa humigit kumulang 42 hanggang 50 centimeters ang haba. Napakalaki kumpara sa karaniwang kalapati na nakikita natin sa syudad. Endemic ito sa montane forest ng Mindoro, particularly sa matataas na kabundukan. Sa kasulukuyang assessment, near threatened ito, ngunit napakaliit pa rin ang estimate population. Humigit kumulang 800 hanggang 3,000 matured individuals na lamang ang natitira. Kumakain ito ng fruits at tumutulong sa pagkalat ng seeds sa kagubatan. Kaya mahalaga ito sa forest generation. Walang reliable species lifespan nito. Threats dito ang hunting at forest loss, lalo na dahil sa napakaliit na geographic range nito. Number 6. Hawksbill Sea Turtle or Eretmochelys imbricata. Hindi puro bundok ang endangered wildlife sa Mindoro ha. Sa mga baybayan nito meron ding isa sa pinaka-endangered sea turtle sa mundo. Itong turtle na ito critical endangered at makikilala sa makitid nitong hawk-like beak at overlapping scale sa shell. Mahilig itong mamuhay sa coral reefs at special dahil malaking bahagi ng pagkain nito ay marine sponges. Estimated itong mabuhay ng 50 hanggang 60 years o higit pa at maaaring abutin ng 20 hanggang 35 years bago maging sexually matured. May documented nesting site sa Mindoro. Sa National Turtle Monitoring Data, kabilang ang Pola Oriental Mindoro at Sablayan, Occidental Mindoro, sa mga lugar na may recorded hawksbill nesting incidents. Walang eksaktong Mindoro-wide population count nito. Ang bycatch, plastic population, pagkawala ng coral reefs at illegal collection ng shell at eggs ang pangunahing threats dito. Yung plastic pollution talaga namang grabe. Number 5. Mindoro Hornbill or Penelopides mindorensis. Ito endemic sa isla at classified bilang endangered. Estimated population, humigit kumulang 250 hanggang 999 matured individuals na lamang. Kailangan ito ng malalaking puno dahil kakaiba ang nesting behavior ng hornbills. As usual, lahat ng hornbills halos pumapasok ang female sa tree cavity at halos sinasara ng opening, habang nangingitlog at nag-aalaga naman ng lalaki at nagbibigay ng pagkain. Kaya, pag tinanggal natin ang mga malalaking puno at mga matatandang puno, hindi siya replaceable para sa nesting sites na mga ito. Hindi patiyak ang species-specific lifespan nito at napakaliit nitong population talaga. Bawat natitirang forest patch sa Mindoro, napakahalaga. Number 4. Black-hooded Caucal or Centropus stiri. Ito ay matatagpuan lamang sa Mindoro at classified bilang critically endangered. Estimated population nito ay nasa humigit kumulang 50 hanggang 249 matured individuals na lamang. Mahilig ito sa dense lowland forest at vine tangles. Hindi rin ito katulad ng common caucal na madalas makita sa open areas. Mas dependent ito sa intact forest. Maging ang diet nito hindi pa detalyadong napag-aralan, bagamat pinaniniwala ang insects at maliliit na vertebrates ang kinakain nito. Habitat fragmentation, logging at forest conversion ang pinakamalaking problema. Sa ganitong kaliit na population, posible ring maging problema ang pagkawala ng genetic diversity. Number 3. Mindoro Bleeding Heart or
Gallicolumba platanae. Para itong ibong sugatan sa dibdib, pero totoong natural talaga ang pulang marka nito, hindi sugat ha. Ito isang ground dove na may matingkad na reddish-orange patch sa dibdib. Dahilan kung bakit talaga to tinatawag na bleeding heart. Endemic ito sa lowland forest ng Mindoro at critically endangered na. Tinatayang nasa 50 na lamang ang natitirang matured individuals. Pero sana mayroon pang hindi nabibilang. Mas nakakaalarma, napakakaunti ng verified modern observations dito. Ang huling definite photographic documentation na madalas binabanggit ay nagmula pa noong 2005, kaya kabilang ito sa mga ibong aktibong hinahanap ng mga nagko-conserve. Hunting at pagkawala ng lowland forest ang pangunahing threats nito. Hindi lang ito rare, ito ang klase ng species na maaaring mawala bago pa makita ng personal na karamihan sa ating henerasyon. Kaya sana, mag-ingat tayo, okay? Number 2. Ilin Island Cloud Runner or Crateromys paulus. Ito'y tinatawag ding Ilin hairy-tailed cloud rat, isang malaking fluffy rodent na may makapal na buntot. Ang problema, ang species ay matagal nang kilala mula sa iisang historical specimen na nakuha noong 1953. Kalaunan, nakakita ang researchers ng fossil at archaeological remains sa Ilin Island na nagpapatunay na talaga nabuhay doon ang species noong nakaraan. Pero, buhay pa ba ito ngayon? Hay, hindi natin alam guys. Ang modern IUCN treatment nito ay data deficient at tinuturing itong posibleng lost species. Walang population estimate, walang maasang lifespan, kulang maging ang basic ecology nito. Kaya parang animal na ghost ito sa atin. Nawasak ang malaking bahagi ng original forest ng Ilin, kaya may posibilidad na na-extinct na ito roon. Gayunpaman, may mga pag-asang maaaring may surviving population sa ibang bahagi ng Greater Mindoro. Isa itong paalala guys, may mga hayop pa lang maaaring mawala ng halos hindi na natin nakilala. Number 1. Tamaraw or Bubalus mendorensis, ang simbolo ng Mindoro. Pero hindi ito simpleng maliit na kalabaw ha. Ang tamaraw ay sariling species ng wild buffalo at sa Mindoro lamang natural na nabubuhay. Mas maliit ito kaysa domestic carabao. Mas compact ang katawan at may distinctive V-shaped horns. Adults are generally solitary, hindi malalaking herd animals tulad ng ibang buffalo. Classified itong critically endangered. Pero may magandang balita guys. Noong 2026 annual tamaraw population count, nasa 425 tamaraws ang naitala sa core zone ng Mounts Iglit Baco Natural Park mula 380 lamang noong 2025. Humigit kumulang 12% increase yan. Ang 425 ay hindi total population ng buong species. Core monitoring zone lamang yun at may iba pang small population sa Mindoro. Ang tamaraw ay maaaring mabuhay ng humigit kumulang 20 hanggang 25 years. Isa sa pinakakilalang captive tamaraws na si Calibasib ay umabot ng 21 years old. Mula sa dating libu-libong tamaraw sa Mindoro, hunting, habitat loss at disease outbreaks ang nagtulak dito sa bingit ng extinction. At ngayon, bawat bagong calf na nabubuhay ay parang isang maliit na tagumpay, hindi lamang para sa Mindoro, kundi para sa buong Pilipinas. At yan ang mga rare and endangered animals na makikita sa Mindoro. Ano guys? Nakita na ba kayo sa mga animals na nasa listahan? Ang importante dito ay hindi kung ilan na lang ang natitira, kung gaano ka-rare. Ang importante ay kung ano ang gagawin nating mga Pilipino para mapadami at alagaan ang mga ito.
At kung may natutunan kayo sa video natin for today, please comment Pinoy Tama Raw. At syempre, huwag naman natin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating munting channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, may Pinoy dito, at may Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!